Simula ng dumulog at kinasuhan si Speaker Martin Romualdez at iba pang mga kasama nito sa Kongreso sa Korte Suprema patungkol sa maanumayang 2025 national budget ay hindi na umano ito nagpapakita pa sa publiko ayon pa sa balita ng vlogger na si Coach Oli. Natakot na nga ba si Tamba dahil sa kaliwat ka ng pagnanakaw nito sa kaban ng bayan na halos masaida ang pondo ng gobyerno sa walang pakundangan nilang pangungupit 10 na mga kasamahan nito sa Kongreso. Taong bayan na mismo ang huhusga kay Martin Romualdez at darating ang araw na kukuyugin ito palabas ng kanyang mansyon na pinagtaguan niya ng nakaw na yaman. Komento pa ng ilang ismayadong netizens, Tamba, hindi ka makakatakas sa taong bayan. Uhulihin ka namin para mapanagot sa mga pagnanakaw mo sa pera ng taong bayan. Pagbabayarin ka namin, Jack Bigti ka sa taong bayan. Kasama mo si Bangag. Magbabayad kayong dalawa. Salot ng bansa. Nakakatakot na ang Pilipinas sa kasalukuyang administrasyon ngayon. Una, mapanupil at di makatarungan na gawin ang kanilang gustong gawin. Pampolitika at pansariling interes lamang. Malayo pa ang eleksyon sa 2028 ay gusto na nilang i-demolish ang malakas na kandidato. Sa lahat na naging admin sa Pilipinas ay itong kasalukuyang admin ang pinakakorap na ninakaw ang kaban ng bayan. Niwala ngang nangyari sa loob ng 3 taon na proyekto sa ating bansa pero ubos na ang kaban ng bayan. Kung hindi natin ito mahahadlangan ay lulubog ang Pilipinas at lalo tayong magiging kawawa sa mga bansa sa Asia. Kaya sa darating na eleksyon ay maging matalino sana tayo sa pagpili ng mga kinatawan natin sa gobyerno. Gamitin nila ang ninakaw nilang pera para magtago. Kaya dapat kahit saang sulok ng mundo, mananagot kayo at makulong. Si Tamba natakot na, nagtatago. Nagtago na. Natakot sa korte. Umalag naman ang ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang nabibitong impeachment trial sa kanya. Tingin naman ng ilang mambabatas. Ako, pabor ako na hinarang ni BP Sara at hinihingi sa korte na magkaroon ng temporary restraining order dyan sa impeachment na wag ituloy. It's really about time na opensiba na tayo mga kababayan. Hindi na tayo pwedeng tayo lagi pinapatawag, nagre-react lang tayo. Hindi. Tayo na magdemanda. Maganda nga, dinimanda ni Kong Alvarez to si Tamba kaya nga nagtatago na. Ngayon, opensiba? Hindi. Sasabihin nila takot si BP Sara sa impeachment? Hindi. Ako tama yung ginagawa ni BP Sara. Hindi yung pwedeng, papakita namin sa inyo, hindi kami takot. Sige, mag-ano pa kayo. Hindi kami natatakot, ipatawag nyo kami sa Quadcom nyo, pupunta kami dyan. Mga tanga. Hindi ganon. Gusto nyo kaming ipatawag, paghirapan ninyo, kunin nyo ang batas sa tamang paraan. Hindi yung basta kayo dyan para kayo nagtawag dyan ng aso. Punta kayo sa Quadcom. Sara, halika dito. Hindigyan namin ang hearing mo. Hindi na po pwedeng ganon. Hindi na kami papayag ng inaapi. Hindi na kami papayag ng inaabuso. Lalaban na kami. Hindi kayo pakapunta. Catch! Mga tanga. Anong tingin nyo sa amin? Nakaasa sa ayuda? Kasi yung mga pinapaasa nito, itong mga itong mga politiko nito, yung mga tao sa ayuda, kaya nauuto nila. Ganyan ang gustong gawin sa Pilipino, puro tanga. Excuse me, hindi po kami. Pag merong ayuda dyan, kunin nyo lang. Pera nyo yan pero wag nyo boto. Kasi gagawin kayong tanga. May nabatalaan ako, isingit ko lang to. Ang kakapal ng mukha ninyo. Nagbibigay daw kayo ng ayuda dyan sa banda sa Alfonso. Ang animal kayo. Tapos, nagbibigay kayo ng ayuda dyan. Pag-aantayin nyo pagkatagal-tagal. Bakit inaantay nyo yung politiko para magbigay? Matatanda, pinag-aantay ninyo. Bibigyan nyo ng 3,000, 2,000 pesos. Ang kakapal ng mukha ninyo. Pera ng taong bayan yan. Huwag nyo nang antayin yung politiko. Pag andyan na yung pera, ibigay nyo. Ba't pera ba ng mga politikong animalya? Kaya kayo mga nakakatanggap kayo, pag ang nag-abot sa inyo ng pera politiko, kunin nyo lang, ibulsa nyo, pero sabihin nyo sa kanila, gago. Pera nyo yan. Huwag nyo iboboto. Bakit? Kurakot yan. Bakit kailangan nyo silang antayin? Pagtatanggap ng ayuda.
Pwede namang iba magbigay eh. Akala mo pera nila mga animal? Hindi dapat makialam sa paglilitis ang Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kinundena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado. Puro sila desperate attempt. Tanga. Hindi nyo kami kayang gawing tanga katulad nyo. Na basta na lang kami susunod. Hindi. Inuuto nyo kami. Ipaglalaban namin yung karapatan namin. Na ang bise, natakasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Lalo Kita mo, yan ang spin nila. Natatakot na si VP Sara, natatakot na kami. Kaya ayaw namin umatin ng Quadcom. Hindi kami ututo. We know our rights. Okay? Halimbawa, ikaw, ipadampot ko sa pulis. Anong sasabihin mo? Tanga ka? Anong sasabihin mo? Sige, sama ako. Hindi mo tatanungin bakit? May karapatan ako. Hindi nyo ako pwedeng tangputin. Lahat ng legal means gagawin mo para hindi ka damputin. Tama o tama-tama? Ano yung sasama ka? Sige, sama ako dyan. Wala akong kasalanan eh. Ganon? Ganon gagawin mo? Huwag mo nga kaming maututo. Masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapalang pagtatangka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ilan ba boto mo, Suarez? Na harangin ang impeachment trial. Giit niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya. Ang linis mo, no? Kala mo tong Suarez na to, walang kaso. Hindi pwedeng gano'n na... Kung inosente ka, harapin mo. Hindi pwedeng gano'n. Meron kaming karapatan. Karapatan namin ipagtanggol ang sarili namin. Kayo nga, takot magpa-drug test eh. Bakit? Adik ka? Ano sabi ninyo? Pag nanumpa si VP Sara, magpapa-drug test kayo. Nagpa-drug test ba kayo? Di ba may karapatan eh. Huwag mo maano-ano kami. Ay, puro ganyan yan eh. Kala mo ang lilinis na itong mga ang mga paratang laban sa kanya, imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Sabihin nyo yan pag nakaupo na si VP Sara, ha? At pag kayo naman ang nakasuhan, ibabalik namin sa inyong lahat yung mga sinasabi ninyo. Harapin nyo na lang ang kaso. Tandaan nyo to, mark my word. Pag upo ni VP Sara, kayo ang may kaso. Then, saka ako sasabihin sa inyo, harapin nyo na lang kung inosente kayo. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jim T. Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang pine-question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Teka muna. Balikan natin yung babaeng yun. Babae ba yun? Sige, balikan natin. Ang punto niya, walang masama doon sa verification. Di ba? Opinion niya yun eh. Siyempre kayo nagsampa eh. Alangan namang sabihin nyo, hindi, mali yung verification. Mali yung nangyari. Ba't kayo nagsampa? Alam nyong mali. Sasabihin nyo yan, opinion nyo yan eh. Pero ang tanong, ba't kayo natatakot? Kaya nga tayo, kasi ito nagiging problema sa atin. Halimbawa, kayo patawag ng patawag sa Duterte, patawag kayo ng patawag sa impeachment. Kasi dyan, teritoryo ninyo. Kung ano yung opinion ninyo, yun ang sa tingin ninyong tama. Yun ang gusto nyo, pag nagtanong kayo, yung gusto nyo marinig na sagot, yun ang dapat sagot. Pero pag hindi nyo nakuha yung sagot ninyo, ipapakontempt nyo. Ano po ang ibig kong sabihin? Kaya nga pumupunta tayo sa korte para merong third party. Bakit ba kayo takot sa korte? Hindi naman political yung korte. Walang partido po yan. Independent po sila, separate branch po sila. Yan nga ang pinakamaganda. May problema kayo sa aming mga banateros, vloggers,
Huwag niyong ipatawag. I-demanda ninyo. Kasi ang korte, naniniwala kami patas. Bakit takot kayo na dinggin ang isang bagay sa patas na paraan? Gusto nyo lagi kung saan abot ng kamay ni Tamba. Kasi nga naman, korte hindi nyo abot eh. Pag politika yan, abot nyo. Bakit? May political agenda yan eh. Gusto niyang manatili sa power. Kailangan niya ng pork barrel. Kailangan niya ng proyekto. So pagka ganun ang labanan, abot ni Tamba. Ano sabi ni BP Sara? Ang pera ng taong bayan nasa 2 tao lang, na kay Tamba at na kay Saldico. Nasa kanila ang pera. Paano ang proyekto ng ibang mga congressman? Depende kay Tamba. Naintindihan nyo? So ibig sabihin, abot. Abot ng kapangyarihan ni Marcos at ni Tamba. Isa lang ang hindi nila abot. Ano? Korte. Kaya ayaw niyong dalahin sa korte dahil hindi niyo kontrolado. Yan ang totoo niyan. Huwag na tayong maglokohan. Verification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang 4th impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of Sabi mo strong. Sabi mo strong. Bakit takot kayo dalahin sa korte? Bakit takot kayo? Desisyonan ng korte kung sa tingin ninyo yung inyong complaint ay strong. Ang ibig sabihin lang niya, kaya takot kayo doon sa nasa gitna ang magdidesisyon, which is korte. Ibig sabihin, alam nyo mahina yung kaso nyo. Walang problema kahit nga sabihin nyo, hindi. Kahit 3 korte pa magsiliksik niyan. Alam ko, papayagan nila. Bakit? Matibay ang amin. Dapat ganun. With confidence. Kaya kayo natatakot, alam nyo mahina. into the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni BP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema. Ito na yon. Ito, iba naman style nito. Pansinin nyo ha. Ito ang magiging kanilang spin. Ito magiging kanilang mind conditioning. Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi, pansinin nyo, hindi nila sinasabing hindi magiging bias ang korte. Tama ang magiging desisyon ng korte. Hindi nila sinasabi yun. Hindi nai-impluwensyahan ang korte. At kaya magdi-decide yan ng tama. Anong hindi? Hindi ganun eh. Ano sinasabi niya? Hindi makikialam ang korte. Ibig sabihin, alam nitong mama na ito, mahina ang kaso nila, pero mina-mind conditioning na ang korte na hindi dapat silang makialam. Kasi pag nakialam sila, nakondisyon na nila yung taong bayan na mali yung ginawa ng korte. Which is, yun ang akala niya. Kasi sa totoo lang, mas maraming Pilipino na nakapanig sa Duterte ayaw nilang impeachment. Proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. Matulog ka na lang, tulog ka lang ng tulog nung panahon mo. Ngayon nagbibida-bida ka, Drilon. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Oo, totoo naman. The impeachment court shall decide on the impeachment cases. Tama si Drilon. Ang impeachment court ang magde-decide. Ano bang impeachment court? Yung Senado. Tama naman si Drilon dyan. I agree with you. Senado dapat ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang ang kina-question ni BP Sara ay yung legality ng impeachment. Hindi yung mag-decide yung korte kung dapat ma-impeach si BP Sara o hindi. Naiintindihan nyo ang difference? Senado ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang, bago nga dumating doon, hinaharang na ni BP Sara na yung legality. O halimbawa, kasabihin nyo, i-impeach natin si Speaker.
Hindi ako abogado, but as far as I know, hindi po nai-impeach ang speaker, ang congressman. Oh, pwede ba yun? I don't think so. Bakit? Hindi legal eh. Hindi naman nai-impeach ang di ba? Naiintindihan nyo na? Ang pinag-uusapan ba nito, legal ba yung ginawang impeachment? Drilon, hindi mo naiintindihan at tumaba ka na ng ganyan, tumagal ka na sa Senado, hindi mo pa alam yung difference? Leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this. Hindi po mag-a-act ang court to decide. Ang didesisyonan ko legal o hindi. Huwag pa ulit-ulit, ha? Questions of jurisdiction. So, it's best... Inaantok na siya, inaantok na. Matutulog na yan. Nagbabalita mula Eto lang sa akin. Ibalik natin dito sa mga pagmumukha nito. Hindi nyo na makita ulit si Martin, di ba? Asa na siya? May kaso po kasi si Martin. Yung speaker nyo may kaso. Kinasuhan ni Alvarez. Nagtatago. Bakit kayo nagsasalita? Ang punot dulo nito, ang pasimuno nito si Marcos at si Tamba. Yung ginodiyos nyo. Siya ang pagsalitain nyo. Ako, Speaker Martin, kung matapang ka, huwag ka magtago sa mga brief na itong mga congressman mo. Ha? Ikaw mismo, harapin mo rin yung korte. May kaso ka rin di ba? Harapin mo yung taong bayan. Kini-question, bakit nyo finil-upan yung budget? Bakit may blank items? At yung pinil-upan na budget, mapupunta yan sa ayuda. Harapin mo yung taong bayan. Nagtatago ka Huwag ka magtago sa the likes of Suarez. Huwag ka magtago sa brief ng mga yan. Ha? Sinasabi natin dito kay ang lilinis nila Sila nga ang daming problema. Isipin ninyo, pinalusot nyo blanco. Tapos bulag kayo, pipi kayo, wala kayong nadidinig. Bilyon ang pinag-uusapan dito. Ang impeachment nyo kay BP Sara, ang issue 150 million lang yung confidential funds. Kung hindi ba naman kayo nuknukan ng mga ipokrito? Diba? Huwag ka magtago dyan, Tamba. Lumabas ka dyan. Huwag kayong takot. Huwag kayong takot doon sa patas na magdidesisyon. Gusto nyo kasi kayo lagi nagdidesisyon kung ang isang tao ay inosente o hindi. Huwag ganon. Diba? Patas naman Bakit? Hawak ba ni PRRD ang korte? Hindi naman hindi rin hawak ni Tamba. Yan nga maganda, patas Nasa gitna. Malayo sa kamay ni Tamba at malayo sa kamay ni PRRD. Fair. Next topic po tayo. Ito matindi. Pagdadasal. Malapit na. Ipagbabawal na din. Pati sa Pilipinas. Delikado po yan. Ginagawa palang krimen ang pagdarasal sa ilang bansa sa Europa. Isang matapang na pahayag ang binitawan ng kasalukuyang Vice Presidente ng Amerika tungkol... Teka muna liliwanagin ko. Hindi, totoo ba yan, Coach Oli? Baka fake news yan. Si Vice President yan. Hindi po, Vice President ng Amerika. Huwag kayong tanga, Ito kasing mga alalay ni Tamba, medyo rin Vice President, hindi po fake news yan. Vice President ng Amerika nagsabi niyan. Pinagbabawal na ang dasal sa Europa. Kahit sa loob ng bahay, alam mo mga kababayan ko, I really believe the end times is here. Yes po, ako naniniwala. End times is not near. End times is here. Nandito na. And malapit na po. Sa akin tingin, sa nangyayari ngayon, isipin mo, bahay dasalan sinusugod na. Pagdarasal, ipinagbabawal na. Unti-unti na yan. Malapit na po. Malapit na pong bumalik sa pangalawang pagkakataon ng ating Panginoong Jesus. Dito, alamin natin ang detalye mula kay MJ Mondejar.
Sa harap ng mga lider ng European Union, matapang na sinita ni US Vice President J.D. Vance ang issue ng religious freedom sa UK. Nakarating sa ikalawang Pangulo ng Estados Unidos ang hinaing ng mga Kristiyano sa Europa na tila nagiging biktima ng diskriminasyon sa kanyang talumpati sa Munich Security Conference sa Germany. Wala, galit na talaga sila sa Kristiyano, bawal na nagdadasal. Dati umangat ang Europe because they were godly. Ganyan din nangyari sa Amerika. Itinaas ng Diyos ang Amerika because they have fear of God. They were godly. Pero ngayon, talagang pasama na ng pasama. You see drugs everywhere. You see same-sex marriage. Bawal na magdasal at sinusugod na po ang mga sambahan. Mariing kinundina ni Vance ang sitwasyong kahit ang tahimik na pagdarasal sa pampublikong lugar ay tinuturing ng krimen. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Isipin mo yun, nagdarasal outside sa abortion clinic, kinasuhan ng krimen. Ganyan po sila katindi. Yan na po ang kalagayan ng ating bansa. At sabihin ko po sa inyo, medyo delikado po yan. Alam nyo kung bakit. Mahilig tayo sa gaya eh. Remember this. Naalala ko yung sinasabi ni Pastor before pa. Even before the election, bago pa nangyari kay Pastor ito, na sinasabi niya na talagang ginigipit ng Amerika ang mga religious leaders. Sabi ko, ganun. Parang hindi ako naniniwala. Ngayon napatunayan natin na even si Trump sinabi niya. Kaya nga babaguhin nila eh. Kaya nga napakaganda ng dating ni Trump. Hinabol nila yung mga pinersecute nila yung mga religious leaders. That's how bad America was. And I'm sure mababago to kay Biden kasi iba eh. Ibang, nakikita ko si Biden yung tayo niya na parang ibabalik niya sa Diyos yung Amerika. Kaya ngayon lumalaban din siya na ito ay pinagbabawal daw yung magdasal sa Europe, kinokontra nyo rin. Alam nyo, hindi po malayo mangyari sa Pilipinas yan. Remember this, si Marcos nakigaya dito kay Biden. Diba? Anong ginawa ni Marcos? Pinersecute. Yung ginawa ni Biden dyan sa Amerika, ginagawa ni Marcos. Si Biden galit sa China, ayaw sa China. Ganun din ang ginagawa ni Marcos. Si Biden pinersecute ang mga religious leaders. Ganyan din ang ginawa ni Marcos. Tingnan nyo, walang respeto si Marcos at si Torre. Pinasok yung KOJC. Doon mismo sa katedral nila, binaboy nila. Doon ang nagdadasal. Kumbaga sa Muslim mosque, kumbaga sa Roman Catholic, yung kanilang ano bang tawag doon sa Roman Catholic, yung kanilang Rome. Pinasok. Hindi nangyayari yan before. Dati by gera, pag pumasok ka sa simbahan, ihinto na ang mga kalaban mo. Re-respetuhin ka na. Ngayon, iba po. Papasukin mismo katedral, bababuyin. Yan po ang ginawa ni Marcos, yan po ang ginawa ni Torre. And I'm sure, kung nagawa nila yan, uuna-unahin na lahat itong mga church, isusunod yung mga churches dito sa... Tingnan nyo, how they disrespect INC. Tong Dilawan, dinidisrespect. Pinagtatawanan ng INC, sabi nila kaunti lang ang INC. That's how they disrespect religion. At hindi pong malayo mangyari sa Pilipinas yan. Dahil gaya-gaya nga to si Marcos. Diba? Dati, bawal ang same-sex marriage. Ngayon, pinag-uusapan na sa Pilipinas. Diba? Baka magtataka kayo. Magulan. Hindi, coach, malabo yan. Hindi malabo yan. Kasi before, tabu yung sasabihin mo, same-sex marriage. Ngayon, pinag-uusapan na. Before, hindi po pwede yan. Alam mo yung dinidemand nila? Pwede na sumali ang atleta na lalaki sa pambabae. Basta nakapagpalit na. Pwede, dapat daw magkakaroon na ng
ng ibang, di ba may ang CR pang lalaki at pang babae lang? Dapat meron ding CR. I have nothing against yung third sex, ha? Hindi ito ang issue. Ang issue dito, yung dating tabu, ngayon pwede na.